Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang araw sa lahat po ng ating tagapakinig sa Thursday edition po ng Heartline. Ito po ay program handog sa inyo ng Far East Broadcasting Company in partnership with ng Back to the Bible Philippines. Ako po ang inyong kasama, Ate Merlin Guillermo. Hanggang alas 11 po tayo ngayong gabi. And of course, pag Thursday, pag ako ang host, ang kasama kong counselor, walang iba kung hindi ang aking favorite na counselor, si Dr. Joyce Piapgo. I'm sure favorite niyo din siya, di ba? Anyway, pakinggan po natin ang boses ng ating counselor ngayong gabi. Dr. Joyce, good evening sa iyo. Good evening, Ate Merls, and good evening sa lahat ng listeners. Love na love ko talaga ito si Ate Merls kasi ako lang daw yung favorite niya on Thursday. Thursday. Praise the Lord! Meron akong Thursday with her. Yeah. Otherwise, walang favorite. Correct ka favorite dyan. ko yan. Alam natin lahat. Oo. Thank you, Lord, for this opportunity once again. And kumusta na kayong lahat dyan? Kumusta na ang Christmas preparations ninyong lahat? Merry Christmas sa inyong lahat. Oo nga, naku po, bilis-bilis, Pasko na, ilang araw na lang. Oo. How are you doing? How are you adjusting Correct. sa new Christmas normal natin? And we hope na we will enjoy it still. Kasi alam mo, we are praying and hoping but by next year, hindi na ganito. Oo nga. So, this will be just once in a lifetime experience nating my lahat to goodness. have a different kind of Christmas. Siyempre, ano ba ang mamimiss mo, Ma'am Joyce, na Christmas celebration ngayong Christmas New Normal? Ano ba ang... Ako, namimiss ko kasi ang Christmas kantata. Tama, Alam mo yun, di ba? Christmas cantata, Oo. no? Oo. And greeting each other on candlelight service natin, no? correct. Getting Sa together. Grace, no? Sa Grace Christian Church. We always have candlelight, no? That's one of those things that I would miss the most. And of course, yung gathering ng family members ng marami. Oo. And usually, Christmas is the only time that we can really have a real vacation. Flying out, visiting my parents in Davao. So we won't be able to do that this year. Right. So there will be many adjustments talaga. Ako din, Ma'am Joyce, isa din sa mamimiss ko, yung caroling. Ay, tama! Anyway, dahil sa traffic, wala na po talagang caroling. But namimiss ko yon, no? We used to have caroling. Hindi naman kami nang hihingi, kundi kami nagbibigay ng mga groceries sa aming kinakarolingan. And then of course, isa ding mamimiss ko, yun nga, Ma'am Joyce, yung reunion namin. Dapat pupunta kami ng Davao sana. Oo nga, no? 8 kami. First time sana ng aking son-in-law, si Topher Dumo, at saka first time ng daughter-in-law ko, si Benny, na pupunta ng Davao. Kaso lang, pinakancel namin. So, yun ang mamimiss ko yun. Mamimiss din namin lahat, yung reunion na yun. Kahit nabayaran na ni Cathy yung ticket. But hindi namin ma-refund kasi nga promo daw or whatever. Anyway, so maaaring sa ating mga listeners, Ma'am Joyce, marami din silang mamiss, ano? Oo. Ang dami talagang mamiss. Siyempre yung gift giving, yung mga Christmas parties, di ba? So, actually, last December 5, Ma'am Joyce, mayroong Christmas party ang Alliance Women's of the Philippines at ako ang nag-speak noong December 5. So, nakakatuwa naman dahil praise God, no? Hindi naman na-interrupt yung internet, no? Good. Nakakatuwa dahil yung virtual Christmas party, no? Meron ding mga ano ba to? Iba-iba, may exchange gift din, may mga kung ano mga games na ginawa nila.
So, I thank God for the message na akin na i-share na rejoicing in the new normal. So, Good. napakabuti talaga ng Panginoon that we can still rejoice no matter what, diba? Ano man ang new normal. Sabi ko nga, kasi finocus ko yung message ko last Saturday, last December 5, yung rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Imagine mo, 2 beses inulit ni as Apostle Paul. So there's no reason for us to feel sad because of this new normal. Tama. And our new normal is still better than in the position of Apostle Paul nung sinabi niya na rejoice always. Oo, kasi he was in prison. Correct. Nasa imprisonment siya, no? There's really no one that he can rejoice with siguro at that time, no? But yet he commands us to rejoice, no? Always as well. Ayan, if you're listening from Facebook natin, I hope that you can like the page and also share the page, no? We have our own separate Facebook page ng Heartline FEBC. If not, you can also log in to DZAS 702 AM as well, no? And your questions are always open to us, and you can also send us messages, no? Doon sa private message if you don't want other people to read it, or pwede naman kayo maglagay ng mga greetings ninyo dyan sa Facebook page natin, no? And our phone number is 0917-430-4347. Ulitin ko po, 0917-430-4347. At kayo naman, kung gumagamit ng smart, pwede rin kayo mag-text sa amin ng 999-223-5675. Ulitin ko po, 999-223-5675. Ayan. Okay, so salamat Ma'am Joyce sa pagbanggit mo ng contact numbers and encouraging our listeners to connect with us. Kinukumusta ko rin mga tagapakinig natin sa ibang bansa, So tayo ay nasa sa ating program, gabi tayo dito sa Pilipinas, pero sa iba umaga, 'di ba? Meron nga tayong tagapakinig na sabi niya, I'm listening to you while in the office, no? Mga ganon. So kumusta po kayo mga kababayan diyan sa overseas, Thank you for just tuning in sa FEBC kahit kayo ay nasa sa ibang bansa. We appreciate you for connecting with us. And mga kapatid, nais ko din pong anyayahan kayo, you can also email kung mayroon kayong mga questions, pwede rin mag-email sa dzas.info@febc.ph, o kaya pwede rin kayong mag-text sa Back to the Bible Philippines in case you want to have a counseling schedule with our counselors sa 0933-824-1475. Ulitin ko po ang cell numbers ng Back to the Bible where you can send your questions or prayer requests. 0933-824-1475. O di kaya kung nais nyo kasi mayroon na pong calendar for 2021. Wow. Joyce, Parang akala natin hindi na matuloy yung new calendar for the year 2021. But praise God, nakapag-print pa rin before the lockdown. Kaya lang scripture text calendar. So, available po yan sa Back to the Bible. You can inquire sa Back to the Bible Philippines. Ito po ang numbers, 8371-9488 o kaya 8371-9489. So, yun po ang mga numbers na pong sinyer sa inyo. At saka, Ma'am Jess, pwede rin kasi sila sa yung Signal TV. Pwede rin kayo manood ng live natin sa Signal TV pag meron kayong signal na tawag nito? Na cable. And the channel is 86. Wow, 86. Ayan. And if you have dahil itong Thursday night edition is with the partnership of Back to the Bible Philippines, kung meron kayong mga counseling needs, pwede rin kayo tumawag sa Back to the Bible. It's 0933-824-1475. 0933-824-1475. Okay, so Ma'am Joyce, ang ating pag-uusapan ngayon, I hope our listeners will be able to connect with us dahil amin pong pag-uusapan ngayon is holiday grief.
ano po ba yung ating naranasan ngayon, especially ngayon new normal, di ba? Parang mayroon tayong pinagdadaanan na kalungkutan dahil kakaiba nga ang holidays ngayon, no? So there are some who are, grieving because of the loss, di ba? Dahil this past months talaga yung lockdown na ito, itong coronavirus, it has caused so much grief sa atin, halos sa lahat sa buong mundo, di ba mga kapatid? Ayan, kaya pag-usapan natin, no? How are we going to go about it, no? What are the steps that we can do para matulungan man lang natin yung sarili natin on how to go with it or survive it or cope with it, no? Okay. Ang number one is that we try to make a list. Isang listahan ng mga events or mga traditions na wino-worry mo o kino-concerned mo, ha? Ano ba yung mga events na tradisyon na ginagawa natin noon na ngayon hindi na natin magagawa o naging concern? Kagaya ng, for example, wala na raw Christmas caroling, wala nang Christmas cantata, puro music ka. Yeah. Or maybe wala nang exchange gift masyado. Or wala ka nang meeting up with friends and families. Noon, naku, every weekend punong-puno ka sa mga parties, no, and get together. Pwede mo 'yan ilista lahat. Ano ba yung pinaka mismo? Ano ba yung pinaka concerned mo? Ano ba 'yun? Bakit importante isusulat natin? Because if you are not able to identify ano ba yung wino-worry mo, then it's harder to address it. Okay. So, mas mabuti yung alam mo ano yung nagkakos ng anxiety mo. Okay. Kung alam mo ano yung nagkakos ng worries and anxieties mo, then isa-isahin natin i-address, no? Kasi minsan naman yung mga worries natin, may solusyon. Minsan yung mga worries natin, walang solusyon. So, kung may solusyon man, gawaan natin ng paraan. Kung wala naman solusyon, di pagdasalan talaga natin. I always believe in the principle, no? That what you can do, you're expected to do. What you cannot do, then you leave it to the Lord to do it. And I take that principle sa story ni Peter, no? The miraculous escape ni Peter, na nung the Lord called him out of the prison, no? Miraculous escape nga. Ano yung kaya niyang gawin, ginawa pa rin niya. Ano yung hindi niya kayang gawin, ginawa ng Panginoon Diyos. Kagaya ng hindi naman siya nakakagising dahil tulog na tulog siya. Ginising siya ng angel. Nakapag suot siya ng tsinelas, kaya naman niya. So, siya ang nagsuot. Kaya naman niya magsuot ng cloak niya, di siya ang nagsuot. Kaya naman niya maglakad, di siya ang naglakad. Pero, hindi naman niya kaya buksan ng pinto, ng gate. So, the Lord did it for him. Ang ganda. Hindi naman niya kaya tanggalin yung mga chains niya. So, the Lord did it for him. So, the principle is still the same until now. What you can do, you're expected to do. What you cannot do, God will do it for you. Yun, ang ganda. O kagaya ng pandemic, Oo. may magagawa ba tayo? Correct. Wala. So, we let the Lord do it for us. May magagawa pa ba tayo to prevent ourselves from getting the COVID? Oh, yes! Social distancing. Yes. Bawal mag-meet up masyado. Huwag magkumpiyensa. Get together. That's the part you need to do. But the other things you cannot do, then we leave it to the Lord. Kaya, let's look at what are the things we are worried about. Kung may solusyonan natin. Alam mo ba, may natanggap ako na text galing sa friend ko. Sabi niya, this Christmas, wala akong ibibigay ng mga Christmas gifts. Kaya, wag din rin kayo maghanda ng mga Christmas gifts para sa akin. Ano siya, very upfront and very honest. I also admire that and I liked it, no? And ako rin personally, I'm not thinking of giving much gifts to anyone rin, not because we don't have the spirit, but it's I know that pag magbigay tayo, mahiya sila, bibigay din sila, no? Kaya nga exchange gift daw, di ba? And we don't have that. There are many ways to show that the spirit of Christmas is there. We can give prayers and texts as well, no? Right. Showing our concern. Pero alam nyo,
nakatanggap ako ng first Christmas gift last week. Ito nga, suot ko na eh. Oh. Wow. Ay, Ayan, ito ang aking first Christmas gift. Ano bang pangalan nito? Anion X. Tama nga, very timely for for the COVID air purifier. Ma'am Joyce, wala akong exchange. Okay lang. Because blessed are those who give without expecting anything in return. Salamat. Binigyan po ako ni Dr. Joyce ng Christmas gift. So, first gift, sabi niya, ibigay ko na nga sa'yo para maisuot mo na. Ayun na, suot ko na. Ito po yung aking, pag lumalabas ako, punta ako kasi sa tapat lang naman ang grocery, Ma'am Joyce. Yes. Hindi pa ako pwedeng lumabas sa malayong lugar. Tama. Bawal po. Tama. Pero anyway, I'm using this kapag nagbabayad ako sa mga utilities, sa bills, no? So, I have to wear this. So, salamat sa gift. Walang exchange. No worries. And the Lord will bless the giver. Anyway, thank you, Ma'am Joyce, for the gift. So, yun ang unang advice na binigay sa atin ni Ma'am Joyce, ilista nyo na kung ano ba yung mga events or traditions that you are most concerned about, no? So, sabi niya nga, kung may magagawa kayo, practically, gawin. Pero kung wala kang magawa, ay wag mo nang i-worry, di ba? Katulad nga ngayong coronavirus, wala talaga tayong magawa dito. But God knows He is still in control. Okay, so ayan ang una nating advice doon po sa ating pinag-uusapan, holiday grief, no? Tips to get you through kung tayo po ay affected sa coronavirus, nalulungkot tayo. Anyway, alam niyo po, may mga questions na rin po na pumasok sa atin. Isang tanong sa atin, sabi ng listener natin, sobrang lungkot po naming mag-asawa. Bakit? Kinuha na po ng Panginoon ang anak namin na 21 years old. At birthday po niya, biglaan po ang kanyang pagkawala. Sobrang sakit po, ang hirap. Siya lang po kasi ang anak namin. Paano po kami makakalagpas sa ganitong sitwasyon ng buhay namin? Definitely, no? It's a very sad thing, no? Lalo na pag malapit pa sa Christmas, ito nangyayari. Parang doble-doble talaga ang sakit. When we lose someone, definitely, without a doubt, grieving is really there, no? You have to understand na it will definitely take time. Hindi imposible naman yung overnight, makakalimutan mo na. So it's okay to cry. It's okay to remember the things na ginagawa nyo. Okay. It's okay din naman to be sad, no? Those are part of human emotions. At yung mga emotions na yon ay binigay ng Panginoon Diyos, no? Normally, in the course of grieving, it will be around 6 months to 2 years. Normally lang naman, no? Somebody will make it earlier, somebody will extend to it a little bit longer. I think what is more important here is you need to check yourself. Nagagawa mo pa ba rin yung mga ginagawa mo? Which means to say, nakakapagtrabaho ka pa ba? Nakakapag-socialize ka rin pa ba? Nakakapag-function ka pa rin ba? Nakakapagluto? Nakakapagkain? All those things are good for you to know na you are still going through with the motion of life, no? Unless na nagkaroon ka ng depression, hindi ka na makakain, tulog ka na ng tulog, then I would suggest that you seek some form of counseling, no? To talk about your grief, to process it. Meron bang guilty feelings? Meron bang mga things na gusto mong sabihin na hindi mo nasabi? O kasi biglaan, no? Or meron ka bang pinagsisi? So there are many reasons. But just to let everybody knows that the grieving stages are consisting of, syempre yung state of shock, no? Stage of denial. Tapos nagkaroon din ng stage na anger, bakit ba nagkaganito? Bakit anak ko? Anak ko pa, no? Isa lang ang anak ko. Then you also go through the stage of depression, and then the what ifs, and the last stage, no? According to Dr. Elizabeth, is the stage of acceptance. Of course, paano ba natin i-accept ka agad-agad ngayon? But it is only in acceptance
that wala na siya, but life has to go on. Yeah, Wala na correct. siya, but He lives in our hearts and memories. Then we will be able to heal. No? Sometimes it takes 3 steps forwards and 2 steps backward, but the Lord will help you through. Ang ating Panginoon Diyos ay nakakaintindi sa iyo na anong feeling ng nawawalan ng isang anak, because sinakripisyo din niya yun si Right. Jesus Christ Right. para sa ating lahat. So there's nothing na hindi niya naiintindihan sa atin. And I believe that even though napakahirap intindihin, but the Lord must have a reason and a purpose which we do not understand. We cannot why. understand talaga fully, especially dito sa case ng ating Dexter, listener, no? Oo. Wow. Yes, but the Lord will see you through, and we pray that the Lord will give you the strength, and the joy of the Lord is also going to be your strength as well. So naintindihan ng Panginoon kung marami kang questions, no? Pareho Ma'am Joyce kay Prophet Habakkuk. Yun ang sinye ko during one of the Lord Heal Our Land. Si Prophet Habakkuk, ang dami-dami din po niyang questions sa ating Panginoon. Pero at the end po ng buong book ng Habakkuk ay na-realize niya na I will still rejoice in the Lord. Sabi niya ganon. Mawala man lahat, wala namang ego, bunga, mamatay man lahat ng mga hayop sa bukirin. Sabi niya, magtitiwala pa rin ako sa ating Panginoon. So kapatid, we can feel for you, we can understand what you're going through, but you know what? It's normal. Just go through the grieving, the stages of grieving, and you can also express yung mga tanong sa ating Panginoon. I also did that, no? Naranasan ko po 'yon nung nagkasakit po si Kuya Clem, and then after that ay kinuha siya ng Panginoon. Napakalungkot na senaryo kapag kaganon po maranasan natin. Okay, salamat Ma'am Joyce sa advice mo doon sa una nating question. Ano po? So, balikan natin. Ano po ba ang tips na pwede nating i-share sa ating mga tagapakinig, especially those who are going through holiday grief, ano? But I just want to greet muna si George Biag, listener natin, si Christina Soriano Constantino. Salamat po. Maging si Jocelyn Chan, good evening daw. Sabi niya, yan po ay talagang regular listener natin, si Jo Chan. Thank you so much, Jo, ha? And then, nais ko ding batiin si Ruth Bautista. Sabi niya, hi ate and Dr. Joyce Piapgo. Listening here from Minuyan, San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. So, thank you po sa inyong pakikinig sa ministry po ng Heartline, and I hope na meron po kayong matutunan sa ating pinag-uusapan ngayon. Of course, binabati ko rin ang aking kaibigan, si Inday Rosero. Hello sa inyo dyan sa Las Piñas, no? Merry Christmas sa inyong family. Okay, pangalawa pong tip na nais nating i-advise doon sa nag-grieve ngayong panahon ng Pasko is consider which events or traditions you want to keep. Oo. Kasi marami nga tayo mga tradisyon, mga events, no? So dahil dito sa pandemic na ito, talagang we have to be very choosy. We have to intentionally choose as a family, as an individual. What is it ba ang essential na gusto natin ikikip? Yun ang gagawin natin. Hindi naman pwede lahat free-flowing, no? Yeah. Mamimili na lang tayo, no? So in my family, napili namin na we will still keep the Christmas Eve dinner. Okay. Oh, we will still keep the New Year's Eve dinner. Kayo lang family. Oh, kami lang, family lang, no? Kasi I also have people at home who are immunocompromised, no? So, we are going to keep that tradition pa rin. Kasi it doesn't mean to say talagang we have to forgo everything, no? Again, what we can do, we try to do it on our own as well. Because, no, it is not so much of kailangan lavish, kailangan 50 tao na get together para maging masaya. Even in a small group, no?
of 4 or 3 or even 2, you can still keep the event still. What if dalawa lang kayo sa bahay, no? You can still do that, no? And alam nyo naman ngayon, with the help of technology, pwede naman tayo mag-Zoom dyan, or mag-Viber. Eh kung naman sa mga elderly, wala naman daw silang mga Zoom at hindi naman daw nila alam o walang internet, pwede naman siguro mag-telephone na lang. Ay, wala nang Walang telephone, di cellphone na lang, no? Ang sabi nga nila, it's not the gift that counts, but it's the thought that counts. So sa event natin ngayon, it's really the thought that counts, no? And the meaning of having Christmas. And maybe, the Lord have allowed it to happen because a lot of times about Christmas, we are exchanging gifts. Ika nga sinabi nila, but we forgot the reason why we do exchanging of gifts. And we are supposed to remember that the greatest gift is the gift of Jesus Christ. Right. So, maybe we have to go back to the very basic and celebrate Christmas not for any other reasons, but because of the birth of Jesus Christ. Okay, so mayroong tanong din, Ma'am Joyce, no? Sabi ng ating texter, ang boyfriend ko po ay ilang beses na akong niloko. Ang sabi niya sa akin ay wala na silang communication ng kanyang ex-girlfriend. Hanggang sa nalaman ko na nagkikita pa pala sila ng ex-girlfriend niya. Nagsisinungaling siya sa akin. Ang sabi niya hindi na niya mahal ang kanyang ex-girlfriend. Pero ibang-iba ang sa ginagawa niya. Hindi lang po niya ito ang isang beses lang, kundi 3 beses na po niya ginawa. Ano po ba ang gagawin ko? Patatawarin ko pa rin po ba siya o hihiwalayan ko na lang? Maraming salamat po sa inyong payo. Girl, kung ako pa ikaw, o kung ikaw man yung kapatid kong babae, ang sasabihin ko sa iyo, iwanan mo na yan, boyfriend mo na yan. Dahil kung magagawa niya ngayon, magagawa rin niya sa susunod pag mag-asawa na kayo. At saka hindi naman ito unang beses sinabi mo. Nabigyan mo na rin siya ng another chance, di ba? Pero, yun nga ang kagandahan sa'yo. Mag-boyfriend and girlfriend pa kayo. So, meron ka pang panahon. Meron ka pang choice mag-back out sa relationship na yon. So kung ako ikaw, iwanan mo na siya. He doesn't deserve your love. He doesn't deserve your kind of attention. At saka kapatid, napaka-stressful naman ang buhay na ito na kailangan mo pa siyang bantayan. Kailangan pa kayo magkonfrontasyon tungkol sa ex niya. Kailangan ka pa ma-betrayed, ma-rejected. At talagang iiyak ka nito dahil masakit talaga ito. Kaya kung ako ikaw, maghanap ka na lang ng ibang boyfriend dahil maraming lalaki pa dyan sa mundo. You don't have to deserve someone who only loves you a fraction but does not give their whole heart to you. Sigurado merong something sa girl na yon na binabalik-balikan niya. Yun ang hindi ko alam at yun ang hindi mo alam. At one thing is very obvious, yun something nakikita niya sa'yo pero baka hindi siya satisfied, no? So kung ano man yun, kung ako, ayaw ko na rin alamin. Kung hindi man lang niya ako magustuhan sa sarili ko on who I am and what I am, goodbye na rin sa'yo. Correct. Yun ay para sa akin kasi lang naman. Nakaka-stress, di ba, Ma'am Joyce? Nakaka-stress yung boyfriend mo pa lang. Ay, nagluloko na, nagsisinungaling. So, tama po yung advice ni Ma'am Joyce, kung ako man, tama yun, kung anak ko yun, yung babae, sabihin ko sa kanya, anak, kalimutan mo na yan. Of course, hindi naman agad-agad ganun kadali para sa kanya, no? Pero, alam mo, kapatid, sabi nga ni Ma'am Joyce, don't waste your time running after this man na he's been so dishonest sa you. Alam mo, ini-spare ka lang talaga ng Panginoon sa magiging worse kung kayo man ay mag-asawa na, no? Yun. So, let's go to the third tip para dun po sa ating mga nag-grieve dahil po dito sa holiday, no, na hindi na normal ang ating sitwasyon. Number 3 is
brainstorm ideas how you want to honor your loved one. Oo. Kasi sa panahon ngayon, no, as we know, I was just looking at the chart na ilan namatay dahil sa COVID, no? Libo-libo. So that means to say, libo-libo na families are grieving over Dito their sa lost Philippines, ones. ha? Dito lang sa Philippines. Oo. Over the lost ones of COVID. So ina-imagine ko na siguro kung walang COVID, hindi siguro namatay itong mga tao ito, no? So talagang masakit masyado. So you can brainstorm ideas, no? Paano nyo ba i-honor yung loved ones nyo? Maybe each one of you can decide to talk about the cherished moment ninyo with this particular person, no? Or maybe you can also have this game, hindi naman game, but idea of a reflection of what do you think your loved one is doing in heaven? Oh, really? Oo. Ano ba siya? Na-imagine ko, ginawa ko ito sa sarili ko yung nawala yung mommy ko. Okay. Na I imagine na nakaupo siya sa malapit sa Panginoon Jesus, baka malapit sa paa niya, at nakikinig sa mga stories ni Jesus dahil my mother is a Sunday school teacher. Oh, okay. Oo. And she loves stories, no? And so probably that's what she is doing in heaven. So yun ang na-imagine mo Yan ang na-imagine. Para to comfort yourself na, you know, she's in a better place naman talaga, no? Because we always say, they're in a better place, they're in a better place. Pero syempre masakit pa rin yun, maski na they're in a better place because we miss them. So maybe if you can imagine, no? Nagko-choir siguro yan siya. Kumakanta siya. Kasama siya sa mga libo-libo mga tao dyan. Kumakanta, no? Or maybe she's in a white robe and then she's glowing and very happy. So if you can just imagine, no? That's also one way of honoring your loved ones. Or maybe you can do an activity na bring me something, or you bring to the group something that this loved one has given you, or pwede man material, pwede man hindi, no? That you cherish the most, no? For example, it's a gift, or probably it's an encouragement, or probably it's a note, or ano ba yon? Kung ano man, you bring it to the table and then you discuss about how this person has affected you in a very positive and encouraging way. So there are many things you can do as well. Okay, so salamat dun, Ma'am Joyce, ano? Kasi sa akin kasi sa experience naming family, ako personally, November ang pinakamalungkot kong month sa buong taon. Kasi nalala niyo po, anniversary ng church namin last November 22, si Bishop F. Caldero, aming speaker. So, 23, birthday ni Kuya Clem, ni Pastor Clem. And then, last November 30, Monday, ay wedding anniversary namin ni Kuya Clem. So, we still have to celebrate kahit na wala na siya. Correct. Tapos, thinking about how we can honor him, katulad ng sinabi ni Ma'am Joyce kanina na iniisip niya ang mother niya, rejoicing doon sa langit. Ako naman, ang naisip ko, I'm sure yung husband ko ay, kung ngayon nangyari sa kanya yung nakasakit siya, tapos, of course, kung namatay siya ngayong COVID, panahon ng COVID, naku, mas mahirap. Mas grabe ang maaring, of course, I can feel for those who are grieving right now. No offense meant. But, kaming mag-ina, pag nag-uusap kami, buti na lang no? 2018, kinuha ng Lord si Papa, at nagkasakit siya, ay okay lang kami pumunta sa hospital, wala pong restrictions, pero ngayon talaga po naman, grabe. And I can feel for those who are really grieving right now, dahil biglang kinuha ang kanilang mahal sa buhay, at ngayong Christmas season, I'm sure, ito rin ang maiisip nilang pinakamalungkot na Christmas sa kanilang buhay. Totoo. Ako naman, kasi yung 2018 Christmas, nasa cruise kami. I mean, we were speaker kasi dapat kami sa cruise, no? Yung 2018 December. So, medyo nakatulong yon para maibsan ng kalungkutan ko. And then of course, in 2019, we had good celebration sa church at saka sa family. But this year is very much different po sa atin, lalo na po yung nawala ng mahal sa buhay. Correct. So isipin na lang po natin, katulad po nung suggestion ni Ma'am Joyce, ang ganda nun sinasabi niya na, give me what
ever na maalaala mo doon sa iyong mahal sa buhay na kinuha ng Panginoon. Of course, kaming mag-ina, we will have, it's our tradition, no, na patuloy pa rin namin gagawin. Mag-staycation kami sa isang hotel. Pero this year, di ko alam kung anong gagawin namin. Mag-uusap kami siguro pagka, kasi usually ang aming staycation, yung New Year's Eve. Pero ang Christmas Eve, sa bahay lang kami. Simpleng celebration. So, sa 24 ng gabi, dito sila sa akin lahat. So, simple lang na fellowship kami. And then, of course, hindi namin alam kung sa 31, kung pwede na ba kami mag-hotel, mag-staycation. So, yun po ang mga iniisip namin na gawin. But, sabi nga, life must go on, di ba? Kung ano man ang nangyari sa buhay natin. So, we have to go on. Okay. All right. Thank you very much for sharing something very close to your heart, Ate Merles. Yeah, no? Greetings naman from Maria Cristina Nacionales Katatay. Naku, ang haba talaga ang apelyido niya, no? Nacionales Katahay. Sabi na, good evening. Carmelita Martinez Inocentes, blessed evening. Tapos si Anuj Viriel, good evening, listening from Apalit, Pampanga. Yung kanina si Maria ay nanggaling siya sa Antipolo. Okay. Si Maria Magdalena Batung Hontiveros pala yan. Antipolo. Okay, si Ligaya Prula, good evening. Emerita Faustino, good evening, Heartline. Rose Labawan Huesa, kilala ko ito. Dear sister. Ni Ate Merles, watching from Davao. God bless you. Emerita Faustino, happy birthday daw kay Marilu Vicente ng Perth, Australia. Happy birthday. Bless. Okay. Yan. So yan muna ang ating batian, no? Kasi may question, Ma'am Joyce, ha? Okay. Sabi ng ating listener, ang tanong niya, magandang gabi po. Paano ko po maibabalik yung tiwala ko sa asawa ko? Ilang beses na po akong niloko. Yung mga nauna, wala po akong ebidensya. May mga kutob po ako, pero mas pinaniniwalaan ko po yung mga sinasabi niya. Pero itong huli po, sa bibig na po mismo niya, inamin niyang nakipagrelasyon siya, kung di pa po siya kinasuhan ng babae, dahil sa pananamit niya. Mahal ng mga bata yung tatay nila, pero ngayon po, di ko na alam kung ganun din yung nararamdaman ko. Minsan ko nang pinatawad siya sa katunayan na sa amin yung anak niya sa ibang babae. Wow. Na tinuturing ko na anak ko dahil sa patay na yung nanay ng bata. Tapos, inulit naman niya. Sabi niya nga ng babae bukod daw sa kanya, may iba pa daw. Nagagalit ako sa kanya, pero naaawa rin po ako sa kanya dahil sa ngayon po nakakulong siya. Baka kinasuhan ng Kinasuhan siya ng pangalawa dahil siguro ng babae siya uli. Oo. So kumbaga pa, believe din ako sa mistress na ito. Yung Mas pangalawa. matapang pa siya sa original wife, no? Right, oo. But I don't want to say this, but maybe this is a way to teach him a lesson na not to do that. Yeah. No? Unang-una, definitely that I admire your love and your patience and your forgiveness that you have extended to your husband. Definitely, we can see that merong isang pattern dito na pabalik-balik, and it is the bondage of sexual sin, no? Okay. And this might be a curse that has been passed down to him. This might be a choice that he wanted. This might be a sinful thing that has so bandage him, no? Okay. Kumbaga, meron ba siyang sexual addiction na dapat na feeling lang niya, fulfilled lang siya pag meron siya mga sexual encounters ng ibang mga babae. So we wanted to go into the root cause of his problem. Ano ba talaga ang root cause ng problem niya? I don't think it's about the relationship with another woman. Kasi, kumbaga pa, yung relationship mo, nagkaroon na ng mistress, pagkatapos ng mistress, namatay na nga yung isa, nung namatay ng isa, meron pang iba. Naku, napakalalim ng problema ng
taong ito. Okay. If your question is, papatawarin mo pa ba o hindi, it's an answer that only you can answer. Okay. Kakayanin mo pa ba? Gugustuhin mo pa ba? Definitely, we all know that kung pwede may reconciliation, why not? No? But in this kind of a thing that had been ongoing, if you choose to stay away from him and cut it off, then you just live a solo life and live on with what you can With the children. Then that's also commendable. No, that's also commendable. But if you have in your heart to forgive him once again and to help him and look at it as a Out of sickness prison? or look at it as a sickness, no, tulungan mo Okay. na talagang merong true repentance, talagang merong casting of curses na meron sa sarili niya at makikita mo na meron na mga hope, which we all should have a hope from the Lord, then why not? Talagang the answer lies to you kung ano yung leading ng Panginoon Diyos towards that relationship. There's nothing that is impossible with the Lord. So if you're saying, posible pa ba magbago siya? Of course. Yeah. Whenever we live on this earth, there's always hope. The question is, gusto mo pa ba? Kakayanin mo pa ba? Pero, I'm sure that whatever your decision is, the Lord will give you the strength, the Lord will give you the grace as well to carry through. But it is not as simple as just forgive. But kailangan din merong talagang deeper realization. Dapat ba magkaroon siya ng sexual rehabilitation? Kailangan ba magkaroon siya ng accountability with a number of years with a certain person? Is he willing to do that? To hold himself accountable with someone else? Kasi kung hindi naman siya willing to be accountable with someone else, baka naman ayaw din niya magbago. Kasi, as we all know, sexual sins, sexual pleasures are very pleasurable, but it's very temporal. Yeah. So, ang daming Mang Joyce, I-address sa issues niya. Parang i-untangle. Dami-daming naka-cobwebs, na doon sa issue. Kasi, itong nag-text sa atin, siya yung legal wife. Pero mayroon siyang unang mistress, may anak, pero namatay. Tama. Hindi naman natin sabihin na buti na lang. Pero at least nabawasan ng isa. Kaso lang, naghanap na naman ng iba. Tama. So itong pangalawa, yun na yung nagkaso sa kanya. Correct. Siguro sa bawsi, no? Siguro. O kaya siya nakulong. So, hindi natin alam. So, ang dami nga, yung advice ni Ma'am Joyce ay kailangan mapakinggan ng ating texter kung ano ang dapat niyang gawin. Pero nakakapagtaka, bakit nagawa ng second one? That means to say, siya yung legal. Itong nag-text sa atin, hindi legal? Baka nga, kasi, kasi. Diba? Bakit niya nagawa napakulong? Nabawsi. So, possible na yung first, yung nag-complain, itong ating hindi texter, siya legal wife. May gulay. Possible din. Possible. Oo. Nako, kung hindi ka naman legal wife, pwede ba? Tama na. Huwag ka na maging martir. No? Ano na lang, asikasuhin mo na lang yung anak mo. Okay. Yun. So, sabi niya kasi asawa ko. So, kung legal man siya, pero nagtataka tayo bakit yung pangalawa ang nakapagpakulong. Oo. So, kasi yun baka naman yung dalawang side story natin. Baka yung legal wife at saka yung mistress nag-usap. Posible. No, di ba? Baka naging magkaibigan sila. At sinabi nung mistress, abuse, no? I'm abuse, ikaw din, abuse. So, parang nag-usap sila ng ganun. Posible. Alam mo naman kami ni Ate Merlins, we have to create a side story for you. Pasensya na kayo, ha? Sige, ayan. Bago mag-break, ay meron kaming babatiin, no? Jason Garcia Sabado. A blessed evening to all. Sabado lang siya pwedeng. Nga, Sabado is Sabado. Alala ko yung sa Lord Hill Arlan. Mayroon din doon listener. Regular siyang kasama sa Lord Hill Arlan. Ano naman ang pangalan niya? Ang apelyido niya, Biyernes. Sabado ang aking schedule. Saan kaya nanggagaling itong mga apelyido na ito, no? Speaking of apelyido, alam niyo ba meron tayong apelyido na Tuason, Dison, Sason, Sison, Goson, di ba? Pero alam mo ba, pag yung Tuason, Dison, Sason, Sison, Goson, those are Chinese numbers.
Tua is the biggest, Uh-huh. the biggest or the oldest grandchild. Dison is the second one. Okay. Sa is the third. Si is the fourth. Go is the fifth. Okay. So, kumbaga pa, it came from para sa akin, in my understanding lang, parang nanggagaling yan siya sa Chinese descent na 1, 2, 3, 4, 5. Magkakamag-anak yan? Magkamag-anak in some sense. Oo. Pero of course, ngayon, hindi na sila magkamag-anak. Pero nakakatuwa ng kung where our surnames came about, no? Oo. Nakakatuwa nga eh. Hello din kay Marie Chris Sandoval. Sabi niya, Shalom, blessed evening po. Shalom din sa'yo. Neng Sandoval, hello. Good evening, people, sa ating lahat. Good evening din. Wilma Bailon Balesteros, good evening. Hello din kay Helen Pedrosa. Hello, my friend. Oh, you know her? Okay. With the Wednesday Bible Study Group na sila Reverend Anthony Techico, sila Pinky Ongchan, Mel, and Leah Chua, and many others. Good evening sa inyong lahat. Okay, so of course, Ma'am Joyce, lagi din nakikinig sa atin si Joy Valencia Benitez. Hello, Joy. Sabi niya, good evening, Ate Merlin and Dr. Joyce, at sa lahat ng viewers ng Heartline. Oh, si Minya Amozarab, no? Good evening. Ganda ng kanyang apelido, no? Oo. Then of course, si Teo Cañeda Jr., listening from Lubao, Pampanga. Tessie Marzan Apar, hello po, watching here in Nicosia, Cyprus. Oh, Cyprus, Ma'am Joyce, saan yan? Jordan? Cyprus. Baka. Hello po, Tessie. Oo, Cyprus. Oo. Is that in Israel? Yes, Right? must be. Meron Wow. ba tayong Cyprus dito sa Pinas? Hindi ko lang alam. Wala. Oo. Cyprus Street. Paramdam naman kung nasaan kayo okay. talaga. So, ayan, station break muna tayo. And of course, may mga announcement mo ang Far East Broadcasting Company. Pakinggan natin. Magbabalik po kami ni Dr. Joyce Piapgo after ng station break. Ang hirap naman nito. Puno na ang piso para sa radyo coin banks ko. Pero hindi ko alam kung paano ko isasauli dahil sa lockdown. Ay Mika, solve na ang problema mo. Oh? Papaano? Bukas na ang bookstores drop-off centers na kaagapay ng FEBC. Pwedeng-pwede mo nang ibalik ang piso para sa Radyo Coin Bank sa pinakamalapit na bookstore branch. Talaga? Buti naman. Ikaw, yung piso para sa radyo coin bank mo, kamusta naman? Oy, active ako. Pinuno ko na kaagad ang coin bank ko at naideposito ko na sa bangko. Papaano yun? Mag-text ka sa FEBC sa 0947-333-5605. Tapos, bibigyan ka nila ng instructions kung paano i-deposit ito sa bangko. Ang galing! Pati ang pagtulong natin sa FEBC, digital na rin. Biro mo, ang coin bank ko pwede na rin pala i-deposito sa bangko. Kaya nga, di ba? I-share mo na ang good news sa friends para maibalik na rin nila ang piso para sa Radyo Coin Bank at makatulong sa ministry ng FEBC. Wait, pwede favor? Samahan mo ako mamaya sa bookstore. Bakit? Ilan ba yung piso para sa Radyo Coin Banks mo? Mga 3 lang naman. Ang bigat eh. Okay. Sige, magkita tayo mamaya. Basta, magdala ka ng alkohol. Yung quarantine pass mo, dalin mo na rin ha. At huwag kalimutan ng face mask. Narito ang mga bookstores drop-off center na maaari ninyong isauli at makakuha ng bagong piso para sa Radyo Coin Bank. Back to the Bible Bookstore, CLC Bookshop Malolos, CLC Bookshop Valenzuela at Philippine Christian Bookstore branches, Alabang Muntinlupa, EDSA Cubao, Farmers Plaza, Imos Aguinaldo, Los Baños Laguna, Makati Bethany, Masagana, Monumento, SM Dasmariñas, SM Fairview, SM Marilao at SM Santa Rosa Laguna. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o 0927-778-6909. Hala anak, ano na naman itong nakatambak na damit mo sa sahig? Mama, namimili ako ng damit kong susuotin sa Pasko.
Ay, itong red na dress. Ginamit ko last year. Pwede na to. Naku anak, kasya pa ba sa'yo yan? Parang tumangkad ka na tsaka nagkakalaman ng kaunti. Ma, kayang-kaya pa po to. Push mo lang. Pakitaas po ng zipper. Nak, baka naman masira to. Sige ma, hindi ako hihinga. In 3, 2, 1. Ay, ayan, sabi ko na sa'yo, nasira na. Di bale, wait. Pardible, ma! Pakilagay po. Pardible. At saka wag mo na tong gamitin, bitin na to sa'yo. Okay lang yan, ma. Online lang naman yung Christmas party namin. Aura na yan. Idaan lang sa ganda. Halika nga dito. Alam mo, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa'yo, anak. Kahit na naging mahirap yung dinaanan natin nitong taon, nagagawa mo ako laging pangitiin. Ma, sabi niyo po smile. Bakit po ikaw umiiyak? Ikaw talaga? Manang-mana ka sa pinagmanahan mo. Marami mang pagsubok ang sinuong ngayong taon. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nananatili sa habang panahon. May pag-asa kay Kristo. Ito ang inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Christ, our living hope this Christmas. Isang virtual na pagtatanghal na hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok ang iba't ibang mga church choirs, singing groups, worship teams, and ensembles. Bawat Biyernes ngayong buwan ng Disyembre, 7 ng gabi. At sa December 25, ang pinakadakilang handog, isang papuri Christmas kantata mula sa panulat ni Professor Eddie Magondayaw at Miss Itchet Manuel at nilapatan ng musika ni Maestro N. Arnel Depano. Mapapanood ang lahat ng mga ito sa FEBC PH YouTube channel. Sama-sama tayong umawit, purihin at sambahin si Kristo na siyang ating pag-asa ngayong Pasko at magpakailanman. Para mas maraming makaiwas sa pagkalat ng COVID-19, sundin lagi ang Bida Solution ng Department of Health. Alam mo bang dahil sa Bida Solution, maaaring mabawasan ang virus transmission sa 96%? Magandang balita, kaagapay! Kaya, Bida Solution! Para hindi malimutan, sundin lang ang Bida Checklist. B. Bawal ang walang face mask at face shield sa lahat ng lugar. I. Isanitize lagi ang mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro o panatilihin ng safe distance na 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon. Kaya kaagapay, laging tandaan ang Bida Solution at maging bida sa solusyon. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Ipinagdiriwang ang kanyang 72 taong anibersaryo. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1162 DXKI, the friendly voice of Coronadal City. 103.3 The New J, your positive choice, Cagayan de Oro City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 106.3 DZRK, Radyo Kapit Bisig, Quezon, Palawan. 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Cebu City. 97.5 DYFE, unang tugon ng pamayanan, Tacloban City. 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ipinapahayag si Kristo sa ating mundo. Heartline.
kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Nagbabalik po ang Thursday edition po ng Heartline. Nako, Merry Christmas po sa lahat ng ating mga tagapakinig. I hope doon po sa aming naibigay ng mga tips on holiday grief, no? Napag-usapan po natin paano ba tayo mag-grieve, especially now na tayo po ay nasa coronavirus new normal. Hindi natin alam hanggang kailan ba ito. According to the latest ng death na umabot na ng 8,333 ang deaths, no? So far siguro wag naman sana madagdagan. Pero mas nakakalungkot dahil mas marami po ngayon sa Amerika, umabot na ng milyon, At saka sa India, marami na ding deaths sa kanila. So, nakakalungkot dahil ito po yung panahon na hindi natin kontrolado talaga. So, pang-apat po na atin pong advice doon sa nag-grieve, Ma'am Joyce, is you just cry, no? Oo nga naman. Oh. It's quite simply, you just cry. Don't be a tough guy or tough girl na pinipretend mo na it's everything okay, under control. Na hindi naman, no? Okay. So you're going through a season or anniversary without someone who was a very important part of your life. Right, so, right. napaka-understanding naman na, syempre, naiiyak tayo, no? Another way to look at this is that, are you checking in with yourself to know what's going on emotionally and physically? Are you feeling your days ba na busy-busy ka na lang, tapos nag-disconnect ka na sa mga tao, no? Dahil masakit sa'yo, ayaw mo makita yung mga friends mo dahil nag-enjoy naman sila, tapos ikaw hindi. And then perhaps nag-withdraw ka na. Yun ang mga bagay-bagay na gusto mo tuunan ng pansin, no? Pero hindi healthy yun, Ma'am Joyce. Hindi naman sa hindi you healthy. Disconnect from your emotional, yung reality ng emotions mo. Now, we will do that once in a while. Okay. Pero if you do that consistently, it is not going to be healthy. Kasi hindi naman tayo talagang straight na very healthy emotionally at all times. Talagang very good, we handle it well. Hindi naman, talagang in life, meron talagang ups and downs. So, it's okay na at times magkaroon tayo ng down moments, no? Kasi kung wala naman down moments, hindi na siguro tayo normal din. As long as we realize yung down moments natin ay hindi permanente, yung down moments natin ay hindi lalong tumatagal at hindi siya talaga nag-a-affect sa daily routine mo, sa araw-araw mo na buhay-buhay. Kasi it's really not about right or wrong, no? But we need just to be aware kung ano yung mga tendencies natin to protect ourselves. How we might fall into a negative coping strategies. Sometimes a good cry is a better a reset button for all of us as well too. So, it's okay to cry. Sa babae, Ma'am Joyce, okay, parang madali tayong umiyak no? Babae. Pero sa mga lalaki, parang napakahirap sa kanila na, na umiyak. Baka siguro, number one, na-trained na sila nung maliit pa sila na bawal umiyak, lalaki ka. Pwede. Or, talagang ang make-up ng lalaki is that they are lower in their sensitivity or lowered sila sa emosyon nila. Mas hindi sila in touch sa emosyon nila. So, kumbaga, yung emotion, mas nagkocontrol sa kanila yung isip logic. nila? Logic nila. Oo. Kaya hindi masyado sila nagko-connect sa emotion. Or, ginagawa nila as pag grieving sila, dinidistract na lang nila yung sarili, ginagawaan na lang nila ng paraan para hindi iisip, iinom na lang sila. Okay, so those are some of the coping skills na ginagawa naman nila. So, I want to encourage that hindi naman encourage, but I want to let the men know na it is okay to cry. No? It is definitely okay to cry. Hindi lang naman na it doesn't mean to say pag umiyak kayo, you are weak. No, it certainly doesn't mean that way. Okay, so thank you Ma'am Joyce sa advice na yon at saka sa pagbigay mo ng tip, no, that it's okay to cry. Kaya nga po palagi sa Book of Psalms
laging sinasabi ng Panginoon, I listen to you when you cry, no? Yeah. And then even yung nabanggit ko kanina si Habakkuk, he really cried to God dahil there are so many violence sa kanyang kapanahunan. Sabi, Diyos, bakit hindi ka nakikinig? Umiiyak na sa Panginoon. So, God understands when we cry, it's normal for us to cry. Sabi nga sa Psalm, no? He collects the tears that fall sa ating mga mata, kinukulik ng Panginoon yun, and He understands. Oo. And even Jesus Christ cried. Oh yeah, no? right. And the shortest verse in the Bible, in the New Testament, is Jesus wept. Oh, alam ko talaga yan. Kasi noon, nagme-memorize kami ng Bible verses, contest, no? Yun talaga palagi memorize. Jesus wept. Oh, the shortest verse. At saka the longest verse, Esther 8:9. Ay, yeah. Kaya ako pala hindi alam kasi mataba eh. Diba? Totoo yan nung kapanahonan natin, may mga Bible quiz, Bible drill. Pero diba? Alam mo ba, like my son and I, we try to memorize Bible verses and recite Bible verses. Okay. And the funny thing is that yung mga karamihan ng mga Bible verses na memorize ko are all in Hokkien. Hindi, are all in Chinese. Oo, are all in Chinese. Bakit Chinese? Because natutunan ko yan sila lahat sa Sunday school. Okay. And I remember it was my mother pa who used to teach the Bible verses na pang-memorize namin. Eh ako naman, siguro meron akong feeling pressured na yung nanay ko ang nagtuturo. So dapat ako alam ko talaga, memorize ko. So yun, palagi ako nag-volunteer na mag-memorize and then we will be given prizes. So I want to say na as early as now, mga bata pa yung mga anak mo o mga apo mo, talagang i-encourage mo sila na mag-memorize ng verses. Because those verses that have been memorized will be brought all the way to their adulthood, kagaya ko ngayon. Oo. So, I hope that you allow them to have the opportunity to keep memorizing. Lalo na ngayong pandemic, di ba? Mag-bonding time na lang kayo, mag-memorize kayo one verse each day. Tapos bigyan mo na lang sila ng regalo, pang konsuelo. And I'm sure it will be a good bonding time between you and your children and between you and your mga apo. And it is something very useful and it is something going to help them spiritually as well. Ako, natutuwa ako kasi mayroon kaming house church. Dito lang sa may malapit lang. Isa ako dun sa team na nag-organize. Kaso dahil nga sa coronavirus, pandemic ngayon, virtual Bible study kami. Every Sunday afternoon. Tapos merong mga competition, pag-memorize din ng verse, no? Ang mahirap lang na yun, kasi napunta tayo sa pag-memorize ng verse. Ang hirap lang kasi iba-ibang version, ano? Ay, oo. So, sa anong panahon namin kasi puro King James eh. So, thou art, thou weepest. Ganon. So, paano na yan? Paraphrase. Ngayon, paraphrase, ano? At saka yung message or ano pa yung amplified translation. Tama. Ang dami. Tama. So anyway, Hindi na bali, at least naiintindihan ni Lord. Oo. Pero natutuwa ako kasi karamihan, ngayon ang dami-daming mga listeners natin sa Heartline or sa King Lord Hill Alan. Pag sinabi ko yung, halimbawa, yung Jeremiah 29:11, ako memorize nila yun. Saka yung verse na Hebrews 13:6b, I'll never leave you nor forsake you, diba? So anyway, yun ang ini-encourage natin ang ating mga listeners na patuloy po tayo mag-memorize ng verses. Tama. Okay, balikan natin po yung ating topic, ano. So, Ma'am Joyce, may tanong pala. Okay. Sabi ng ating listener. Ang husband ko nasa barko ulit, seaman. Ramdam ko na nambababae na naman. What should I do? Sabihan ko ba siya na huwag manloko ng babae na dapat good boy na siya dahil makarma ang mga anak namin na representative siya ng Philippines, wag siyang gumawa ng kalaswaan sa ibang bansa. Should I stay silent? Pag tumatawag ako, nasa another call siya. Any suggestion? Well, you can definitely do that. Maganda naman yung mga suggestion na sinabi mo. At bilang tao, bilang asawa, tama din naman yung ginawa mo, yung mga ganyan. Pero, gusto ko dagdagan. Okay. I do not think they will stop doing the things that they like to do dahil lang sinabi mo. Okay, oo. Kumbaga pa, there must be a higher motivation that will move them not to do it.
At saka sa dami kong naririnig, of course, it takes a personal decision. It also takes the effort of the wife to cooperate and all those, no? Pero it will really be very helpful if you bring them to the Lord Jesus Christ. Because it is going to be the power of the Lord Jesus Christ that will stop them from yielding to temptation. Dahil ang kaaway natin, we all have to remember, is not just your husband plainly. It is the principalities in heaven. It is the enemy that wanted to destroy marriage. It is the role and the business and the main objective of the enemy to destroy what God has made and what God has put together. So you have to be very aware. If you can bring your husband to know the Lord deeper, if you can encourage him to read God's word more, if you can have prayer time every day sa cellphone, if you can send him a devotional na 1-minute prayer lang or 2 minutes prayer or 2 minutes devotion dahil wala na daw siyang oras, it is better than none. Because I tell you, kung ang Panginoon Diyos na ang magtulak sa kanya, mag-move sa kanya, mag-motivate sa kanya, nako, your life will be a lot easier. That's why, wives, let it be our duty as well to encourage our husbands to love the Lord, to seek the Lord, to pray. Because pag nagiging closer na sila sa Panginoon Diyos, ay hindi na natin kailangan problemahin yung iba-ibang mga bagay. Oo. No, kasi hindi natin makontrol yung lalaki, yung husband na magloko. Kung talagang feeling ko nga, baka gustong-gusto niya talaga si ay seaman kasi malayo siya sa'yo. He can have the freedom to do kung ano yung kanyang ginagawa, ano. But, yun nga, ang advice natin sa kay Mrs. na yung husband ay seaman, huwag mo na kailangan i-remind siya. Alam naman niya yun eh. Alam niya na yung ginagawa niya masama. Alam niya na conscious din siya kung anong consequence nito sa kanyang pamilya. Pero katulad nga ng sinabi ni Dr. Joyce kanina na because they for the meantime they enjoy yung feeling na yun na mayroon silang karelasyon, ano? Pero sa totoo lang hindi natin minsan namamalayan in the near future makakaranas po sila ng consequence, disiplina galing sa ating Panginoon. Hindi kailangan galing sa iyo, Mrs. ang consequence ng husband mo, kung hindi ang Panginoon na mismo. Kaya hayaan mo siya, wag mo nang paringgan kung ano man yun, wag mo nang sabihin na tumigil ka na kasi ganyan-ganyan. Alam nila yun eh. May isip na rin sila pero yun na nga. So as a wife, you just stay cool and then sabi nga ni Ma'am Joyce, pag-pray mo or send some devotional. Very powerful yun, yung 1-minute devotion or prayer, padala mo kay mister mo. Kahit na sa feeling mo hindi niya binabasa, one of these days, one of the times na nag-iisa siya, mabuksan niya rin yan at mabasa niya and the Holy Spirit can speak to him. Yan, no? Okay, balikan natin yung tips sa atin pong pinag-uusapan, holiday grief, tips to get you through this holiday grief. Siyempre nga, no, coronavirus, hindi tayo makakilos, hindi na talaga normal ang sitwasyon natin. But, ang panglima na advice po natin is tell friends and family how you are feeling about upcoming events. Oo, yung panglima natin, Ma'am Joyce. Kasi minsan a lot of people, nahihiya sila magsabi na kung ano yung nararamdaman nila. Pero, alam nyo ba, according to research, only around 4 to 5% of people will seek some form of professional help. Ang unang-una talaga ang lalapitan ng mga tao ay mga kaibigan nila. So do not be afraid, do not be shy, because sino ba yung magkaroon ng malasakit sa'yo kung hindi man yung mga kaibigan mo at saka yung mga relatives mo, no? But of course, you try to have your God's discernment, no? Kung sino man i-share mo, no? And I'm sure by now you would be able to know na hindi lahat na tao na pwede mo i-share. Kasi yung iba, gawing chismis, no? But I hope and pray that you will have God's discernment to know kung kanino mo sasabihin. And I believe that when you tell them,
they will be more than willing to help you, more than willing to listen to you din naman. Of course, not all the time that people are free, but I would believe that you have a few friends that you can share and talk about it as well. Because again, friends will be a good support group. Family, relatives will be a good support group. Kung meron ka mang mga grief na pinaprocess mo, they would be a good sounding board to you as well. So express what's important to you and how you would like to handle a specific event, and I'm sure that they are there to help you walk through it din naman. Sa mga kaibigan kasi, Ma'am Jersey ba, iba-iba ding personalities eh. Yes. We have friends na yung iba, ayaw nilang makapakinig ng ganong problema kasi na-absorb nila. Pwede. Alam mo yun? Pwede. So, you have to be selective din. Kung sino Tama. yung sa mga friends mo, kung sino yung talagang yung passionate siya makinig sa iyong mga problema. Kaya ako din ay hindi ako basta-basta magkwento kung sino-sino kasi baka ma-absorb nila yung aking problem. Hindi nila kaya, no? So, yun po din naman na advice natin, you can choose friends who can really understand. And if kung wala man, sabi nga ni Ma'am Joyce, kahit na 4% lang yung mga nagsisik ng counseling, but kung wala kang kaibigan na mapagsabihan kung ano yung pinagdadaanan mo, you can go to someone na hindi mo kakilala. Parang safe na safe ka doon eh, no? Safe ka sa isang tao na hindi mo kakilala, masabi mo lahat-lahat yun. Tama. Kasi yun, hindi ka i-judge. At saka, and that's the reason why it's best to do it with a counselor. That a professional counselor would be able to listen to you without having a judgment, and then they would be able to keep it with confidentiality. Sana may mga listeners natin, kung kayo man yung nilapitan ng mga kaibigan nyo, kayo man yung nilapitan ng mga kamag-anak nyo, sana naman you will lend a listening ear, an active listening ear, which means to say, listening without judging them, listening without making much comments. At saka kung mag-listen naman tayo, it doesn't mean to say kailangan natin bigyan sila ng solusyon. Hindi naman yun. It just means to say, we just listen empathically to them. Talagang makikinig tayo, makikiisa tayo sa damdamin nila. You know, that will already help a lot. So, try to be a good listener to our friends who are really grieving. Kasi Ma'am Joyce, meron akong kaibigan, no offense meant, minsan tatawagan ko, parang may gusto akong sasabihin. Tapos? Kaso lang, walang oras. Siya na, hindi. Siya na magbida ng sarili niya. Ay, alam mo Marlene, ganyan-ganyan. Kaya ayoko nang tawagan siya. Ayoko na siyang kausap kasi gusto kong sabihin, mayroon din akong daladalang problema. Eh, lagi na lang siyang may Tama. Kaya, minsan sinabi ko na rin alam mo, pagka tumatawag kasi pag nausap tayo, parang ikaw na lang lagi ang may problema. Mayroon din ako, sabi ko sa kanya. Kaya sana yun din ang ibabalanse din ng mga kaibigan, Kasi kunyari ako, alam nila na counselor ako, parang feeling nila wala akong problema. Hindi na akong pinagdadaanan. So hindi lagi yung minsan nga hindi na no offense meant. Kasi parang taga-ibang bansa, halimbawa, matutulog na ako, 11 o'clock, biglang tatawag siya, kasi araw dun sa kanila So parang hindi nila napansin na time to sleep na sa akin. Sige, minsan sabihin ko, so ano nangyari ngayon? So pang close ko kasi sa pag-uusap is prayer. Ako rin. Ibig sabihin, tapusin natin sa prayer. Ay, mayroon pa kasi ganito. So, anong gawin? Meron pa rin. Ang bait mo, Ate Merlin. Ma'am Joyce, grabe talaga. Ako yan, isiset ko yan ng oras. Tumawag ka ng ganitong oras. Oo. Sabihin mo, pwede tumawag ka bukas, ganon? Sleeping time ko, ganon? Ako, I always set time. I always set time. Lalo na yung sa abroad, sa mga Canada, yung mga ganon. I always set time. So, pag nagtawag sila,
seldom do they call, ha? They text first and they ask. Can I call you? Ganon. Sasabihin na, can I call? Or may isang, for example, sabihin na natin tumawag sila. So sabihin ko na lang na, I'm sorry, it's 11 p.m. na dito sa amin. Okay. It's sleeping time. Is it possible for us to set an appointment? Ganito. I'll text you tomorrow what time is the best time. Palagi ako scheduled time. Kawawa ko naman kung ganun, no? Open for all ka. Uy, naku, Ma'am Joyce. Huwag ganyan. Take care of yourself. Tapos after ng isang call, mayroon na naman. Naku, napaka-busy talaga ni Ate Merly. Puro abroad, kasi alam nila, hindi nila iniisip na sleeping time na natin. Anyway, no offense meant po kasi ano lang. We welcome all counselies. It's just that we need to be self-conscious that it's a different time zone and Ate Merly needs to rest as well. Hindi balit napakabait mo naman. It's okay to tell them na. Actually, doon sa, Ma'am Joyce, diba? Yung solving the people puzzle. Yes! Alam mo? Hindi ko nadala yung libro. It's okay. Yung doon sa personality traits, kaming family, grabe, high, I, at saka S. It's either S or I. Alam mo yung high influencer, di ba? Right. Or steadiness. Si Pastor Clem kasi steadiness Walang masamang tinapay sa kanya. Anytime, pwedeng ganun-ganun. So, kaming family, kailangan namin ng sana mayroong high D sa amin, yung dominance, mayroong conscientious. Pare-pare kaming S and I or I and S. Mga counselors kasi kayo lahat. We cannot say no. Tama. Alam mo yun? Ang bait mo talaga. Anyway, so that's part of the ministry na nilagay ng Lord sa... kaya ka sobrang blessed. Kaya sobrang blessed. Super blessed. Minsan din ay naapektuhan din. Siyempre. Ay, nako. Anyway, may tanong, Ma'am Joyce. Sabi niya, ano po ba ang dapat kong gawin para matanggap po ako ng anak ng aking partner? Single mom po ang aking girlfriend, pero malayo po ang loob sa akin ng kanyang anak. Please give me advice. So, lalaki itong... Sa lalaki, Ang at least nag-effort itong si lalaki to try to reach out sa anak ng girlfriend niya, Alam mo, we cannot force the children to love you and to like you kaagad-agad. It will definitely take time. And siguro ang pinaka-best na magagawa mo is to build up the relationship sa anak, no? How do we build up the relationship? Siyempre, we need to show our care, we show our love. Malalaman naman ng mga bata na yung pagmamahal mo sa kanila ay tunay. At kung makikita nila na minahal mo yung nanay nila, and I'm sure na maging masaya yung nanay nila, at madali na yan na mahalin ka ng bata. Kung nakikita nila na puro problema ang bigay mo sa nanay nila, di syempre ayaw ka rin nila. So, be genuine na to love her mother and to love them as well. And I'm sure that in God's perfect time, makukuha mo rin yung loob ng bata. Children have emotions, adults have emotions. So, kung talagang tayo may emotions tayo, kung tayo nga minahal tayo ng isang tunay na tao, makikita rin natin at magre-respond din tayo ng positive ways. So, pareho lang din sa mga bata. Hindi ko lang alam kung ilang taon itong batang ito. Posible 13 years old, posible 16, posible 20, posible 24. Hindi natin alam, no? Pero kung sila man ay matanda na, baka pwede mo naman sila kausapin. Ang point ko naman doon is that if they are more makapag-reasoning, pwede na kayong mag-usap. Anong feeling mo na I'm courting your mother? Ano bang may mga fears ka ba? Ano bang worries mo? Baka ang worry niya na pag mag-asawa na kayo ng mama niya, maiwanan na siya, maitsapwera na siya, wala na magmamahal sa kanya, yun pala ang fear niya. So, kailangan mo i-address ang fears nila. Ayan ay kung makakapagsalita na sila, makakapagkwento, at open sila sa'yo. Pero kung malayo ang loob, ano na to, Ma'am Joyce? Mukhang teenager na eh. Correct. Kung bata kasi... Mas madali. Malayo ang loob. Could it be, meron na siyang... bad experiences. Malay mo, before ikaw, meron na ibang boyfriend yung nanay niya. Malay mo, naloko yung nanay niya. Malay mo, nagkaroon ng trauma yung anak dahil sa boyfriend ng nanay niya. Malay mo, babae itong anak niya. Tapos yung ex-boyfriend ng mama niya,
nagsamantala sa kanya. Posible din naman. Yeah. So, ito na naman yung mga side stories namin ni Ate Merlin. So, ang ibig namin sabihin that an open communication is something very important na pwede mo mapagsimulan. No? Hindi naman kailangan na mag-usap kayo ng malalim. Just by simply asking, kumusta ng araw mo? What makes you happy? Or gusto mo lang malaman na kung ano yung buhay-buhay niya. Pwede ba niyang tanungin, Ma'am Joyce, na kunyari, yung pangalan ng bata is, kunyari, Catherine. Catherine, napansin ko parang ang layo ng loob mo sa akin. Ano ba ang dahilan? Pwede bang ganon? Okay, pwede din naman. Or pwede mo sabihin, napansin ko na malayo ang loob mo. Meron ba akong dapat gawin? Para maging wala mas akong pakialam. Sagot ko. Sagot ng teenager. Sagot ng teenager. Kung yan ang sagot ng teenager at ganun ang tono na ginawa, umatras-atras ka muna dahil hindi pa talaga handa yung batang yan. Okay? At saka parang malalim yata ang galit sa iyo. Bakit ba? Saan nanggagaling yung mga hugot niya? No? So, baka naman pwede makausapin yung nanay. Baka yung girlfriend mo will be able to shed some light to you kung bakit siya naging ganyan. Correct. At para maiintindihan mo. Ikaw ang role mo, boyfriend ngayon. Hindi mo na, wag mo isipin na ikaw na yung tatay na kailangan mo resolbahin ng lahat ng problema nila. Tama. Mag-girlfriend pa lang kayo, hindi ka pa nga sure kung kayo na ba talagang dalawa. No? But, ayun, nagalit na tuloy ako sa iyo. But, I'm sure you pray about it because if it is the Lord's will, the Lord will definitely make a way for a peaceful transition for everyone. Alam mo, Ma'am Joyce, hinahangaan ko rin ang mga lalaki natanggap nila yung single mom na maging wife nila. I mean, na hinahangaan ko yung mga lalaking ganun. Kasi I have a very close to my heart, no? That happened. Talagang nakita ko talaga yung sincerity naman. Natanggap yung isang granddaughter ko, yun. And in fact, inadapt niya, legally adopted. So, yun. At first, it was so hard kasi parang ayaw niya nga. Yung tama, yung sabi mo, Ma'am Joyce, maaring naisip ng bata, may kaagaw na sa attention sa mami niya, ganon. Baka magkaroon sila ng anak, ma-itsapuera siya. Ang daming fears, no? So, I hope this guy, yung nanliligaw, yung boyfriend, sana maintindihan niya talaga yung buong picture kung ano po ang naiisip ng bata. Be patient in due time, no? In due time, as you show your love to the daughter or to the son, it would work out. Okay, may greetings muna tayo kay Naime Corvera. Hello, Ate Merlin and Ate Joyce. Blessed to hear both habang nasa office. Nasa office daw siya. Kasama ko ang hobby ko. So, keep safe kayo dyan. Alam mo ba yan siya? Germany. Taga Germany. Hello. Si Naime Corbera. Lockdown din sila doon. Ngayon? Yes, nagkaroon na sila ng second wave. Rhea De Grano V. Good evening po. Good evening din. Cynthia Zabala Chavez Valencia. Good evening and God bless you po. Listening here in San Jose Del Monte, Bulacan. Mary Ann J. Rubio, avid listener din natin ito. Mapagpalang sa inyong lahat po sa Heartline, listening from Hong Kong. Okay? Naime Corvera, ayan. Birthday ko bukas. Belated happy birthday sa'yo. Shout out naman po. Yes, happy birthday. Kay Arim Lozano, magandang gabi po Ate Merlin na Ma'am Joyce. Bakit po may mga tao, sila na nga ang tinutulungan, sila pa yung mahilig mangutya. Ano yung mangutya? Mangutya is yung iniinsulto ba? Iniinsulto. Kapitbahay po namin, walang trabaho, madami pong anak, nag-aabot kami ng konting tulong sa kanila pero panay pa ang siguro masama ang pakita sa kanya, no? Nakakaloka. Pasensya ka na, Arim. Kaya nga siya walang trabaho kasi baka ganun yung ugali niya. Intindihin mo na lang, siya yung may problema. Hayaan mo, ikaw na nga yun ang magandang loob, no?
Ganun talaga siguro ang feeling ng Panginoon Jesus nung that time, no? He has been doing good to other people, but yet there are people who hate Him the most. Hindi talaga natin sila maiintindihan, Arim. Pero continue to do what is good and right in the eyes of the Lord dahil we are called to be servants. To love those who don't love us, to love our enemies as well. Hayaan mo, stand true as a Christian, ha? Pero meron talagang ganyang tao sa buhay. Kasi pag wala yan sila, boring na masyado ang buhay natin. Boring. Diba? Wala kang kapitbahay na mangungutya sa'yo. Oo, tama ka nga dyan. So, ibig sabihin, tanggapin mo na ganun talaga ang mundo, no? Oo. Talagang, merong ganyan, merong hindi. May kapitbahay kang ganyan. Totoo. Natutuwa ako, Ma'am Joyce, sinabi mo na boring kung lahat ay Oo, boring talaga. Imagine kung lahat walang ganyan. O, di ba? Napaka-boring. Wala nang news. Wala ka nang ikaka-text, Arin. Tingnan mo nga yan. Correct. So, ano ito? Pagpatuloy niya pa rin ang tulong? Para sa akin, kung nasa puso mo pa rin ang magtulong, bakit naman? Kapitbahay mo kasi yan eh. Kung hindi mo naman tutulungan, may sasabihin din yan sila sa'yo. Sigurado, Arin. Ano ba itong klaseng kapitbahay namin? Hindi na nagtutulong sa amin. Ayan, may sasabihin din yan sa'yo. Hayaan mo. Let's continue to win them with your good works. Diba? Oo nga. Naku, salamat, Ma'am Joyce, sa pagpaliwanag mo. Kahit na hindi mo naintindihan yung pangungutya. Pasensya ka na ha, kasi Bisaya ako. Ni Dr. Joyce, Bisaya, may taga Davao. Pero medyo malalim man yung pangungutya. Pangungutya is, insulting. Oo. Malalim ma. Oo. Bakit hindi na lang niya ginamit inu-insulto? Ay, hindi ka namin inu-insulto, Arim ha. Hindi ka namin ningutya. Hindi ako marunong gumamit ng mangungutya sa sentence. Okay, pasensya na po. Anyway, it's fun. Kahit po ay Pasko na at siyempre, grieving ang pinag-uusapan natin. But, we have to spread more joy and spread laughter. More joy. Kasi nga, sabi ni Dr. Joyce kanina, boring kung wala nga namang mangungutya sa atin. Tama. Let's rejoice, sabi nga ni Apostle Paul, rejoice always. Again, I say, rejoice. Rejoice lang, kapitbahay. Arim, tuloy lang yung tulong mo sa iyong neighbor. Okay, tama. Okay, salamat din sa ating listener, si Walter Velasco Rosel. Good afternoon from Naram, Saudi Arabia. Thank you so much, dear Walter, sa pakikinig mo sa atin. Ano ba, Walter ang pangalan niya? Walter. Velasco Rosel ang apelido. Anyway, sige. So, Ma'am Joyce, mayroong number 6 na tayo doon sa tip na binibigay natin sa holiday grief. Number 6, prioritize your self-care. Nako, ayan. Self-care, Ma'am Joyce. There is no more important time to laser focus your energy on self-care than during the holidays. Kasi ang pagkulang sa pagtulog, yung pagkain natin na puro matataba, yung baka umiinom kayo, hindi tayo nag-e-exercise, ito lahat-lahat ay makakapag-contribute ng stress. Correct. And it could add up to massive grief hangover. Your emotional self is already on overdrive, kumbaga, no? Kasi nagkaroon ka na ng grieving, may nawalan sa pamilya, and this will leave your immune system susceptible to illness. And so, your physical body is exhausted. So, uminom ng maraming tubig, dapat matulog ng mahabang oras, dapat kumain ng mga healthy food, kailangan din natin i-manage yung stress natin. Ito ay pwede ka mag-exercise because, according to research, pag mag-exercise ka, this is as effective as taking a medication, no? So, try to have 30 minutes of exercise each day. Pumunta ka sa lugar na may sunlight, no? Mag-stretching. And I hope that you do take care of yourself physically. You also take care of yourself emotionally by talking positive things to yourself, by giving yourself more affirmations, and giving yourself different perspective. Kagaya kanina kay Arim, no? Arim, hayaan mo na. May hugot lang talaga yung neighbor mo. Oo.
So, you talk to yourself in a different perspective and understanding bakit pa ganun ang mga tao. So that hindi ka magiging malungkot. Ayan. Talking about self-care, Ma'am Joyce, about healthy living, kasi may nagpadala sa akin ng video, yung Japanese, sa buong mundo, Japanese ang long life, sila ngayon ay parang slow birth rate, slow death rate, slow birth rate din. So mas maraming, ang problema ngayon sa gobyerno sa Japan, ay ang dami ngayon ay nag-aano ng pensyon. Maraming seniors. Maraming seniors. Ilang percent ang seniors. Parang nakakainggit, 102 years old, ang mga edad nila, 104 years old. Tapos, ang lakas-lakas pa. So, parang ito yung, sabi ko to sa kaibigan ko, sa kumari ko, Mars, lipat na tayo sa Japan para mahaba buhay natin. Hindi pa ba too late? Pero ayaw ko naman yata ng ganun. 102 na ako wala nang, kung mamatay ako, wala nang magpupunta sa wake ko. Sabi nga ng isang friend ko, yung tatay, yung lolo nila, umabot ng 107. Oh my goodness. And then, di nag-celebrate sila ng birthday sa kanya. Sabi nga daw ni lolo, bakit pa daw siya bibigyan ng celebration? Para sa, hindi naman daw itong celebration para sa kanya kasi wala naman daw siyang friends na mag-a-attend. Correct. Puro na daw friends ng mga anak niya at saka apo niya. Oo nga naman, Oo. So, you can see that kung if the Lord wills, I would like to live to the life na parang hindi pa ako nakakapag I do not become a burden to other people. Totoo. And I would like to live to the fullest that I can, no? Oo. That's my prayer. So yun po ang mga pangarap natin actually. Especially sa katulad ko na senior citizen, andun na yung kaisipan ko Hindi na ako nag-iisip ano pa ba ang goal ko, no? Yes. Ang goal ko na lang is to continue yung pag-serve ko sa Panginoon at ang ko na hindi ako magiging burdensome sa aking mga anak, yung gano'n. Ang hinihingi ko sa Panginoon na kung kunin niya ako anytime, na hindi na ako dadalhin sa hospital. Alam mo yun? Kasi mother ko ganun Yun ang prayer ng mother ko, wag na siyang dalhin sa hospital kahit ano. Ako rin. Kasi sabi ng mother ko noon, malapit lang ang bahay ng kapatid ko sa hospital Tapos yung apo, yung aking pamangkin ay nurse doon sa hospital. Parang sabi, dalhin ka namin sa hospital Ay di ko kay pagdabot sa hospital, pangutan ang kung sa'y sakit na ako. Ibig sabihin, pagdating daw sa hospital, tatanungin siya kung ano sakit niya. Hindi niya nga alam But ayun ang sabi ng mother ko. At saka ang magbantay pala yung apurang din niya. Pamangkin. Kasi nurse. Pero hindi siya talaga. So yung desire ng heart ng mother ko, ginrant ng Lord. So wala kaming expenses sa hospital whatsoever. So parang yung pamangkin ko na nurse, binigyan lang yung mother ko ng pain reliever. Na hindi alam ng mother ko, pain reliever yun. Parang sinabi lang na vitamins yan vitamins yan. So praise God, God gives the desires of our heart kung ano man yung desire natin, no? So as we grow older, prioritize natin, of course, ang self-care, no? Alagaan natin ang ating sarili. Na-explain na yan ni Ma'am Joyce kanina. Okay. Question. Sabi ng ating listener, please pray for my sister. Naglayas na naman po siya. Pang-4 na beses niya po na itong ginagawa at naawa na po ako sa aking nanay na laging nag-aalala sa kanya. The last time we've talked with my sister is really heart to heart and she said hindi na niya uulitin. But now, eto na naman siya. Hindi na po namin alam ang aming gagawin. Paano po ba namin madidil ang ganitong problem? I'm sure that there is a deeper issue, no, kung bakit siya umaalis. One of the reasons, hindi na, when I give reasons, it's not because na dinidefend ko yung tao. But it is to parang give us a different perspective para tayo naman ang hindi mahihirapan. No? A possible reason bakit niya ginawa yan uli is because para sa kanya, that is the best way. Para sa kanya. Yan ang isip niya. Number 2, para sa kanya probably, that's how she deals with her emotions. Tatakbuhin na. Okay? Probably, we will be able to say,
pag nagkaroon ng stress response, there are 3 possible choices. It's either you fight it out, you freeze, or you take a flight mode. Okay. So, ang ginagawa ng kapatid mo, under stress, she takes a flight mode. Para sa kanya, that's the easiest way. Para sa kanya, that's her coping skill. Para sa kanya, that's the best way. But of course, alam natin na yan ang hindi maganda. The best way is still to talk it out. The best way is to sit down and be more mature and to face it. Okay? Baka hindi pa siya umabot ng ganong na understanding. Ilang taon ba itong kapatid niya? Walang nakalagay Ayan. So, hindi na naman natin alam, no? Pero kung naglalayas na, ibig sabihin, more teenager or... Uy, posible din naman 8 years old, 9 years old na maglayas. No? May pwede rin. Oh, my gulay. Pwede rin, di ba? Wala naman kasi sinabi. Walang diba? sinabi naman. Hindi natin alam, no? Anong layas year. ng layas. Layas ng layas. In other words, yun na nga yung coping skill niya na layas ng layas. We Baka need to naman, teach her. Oo. Baka naman, Ma'am Joyce, kasi sa loob ng bahay, parang siya na lang lagi yung ano. Mali. Oo. Tama. Diba? Yun na nga yung gusto side story na gusto namin i-point out na there must be a reason. Okay. There must be a reason. Siyempre, kung ikaw, nasa isang bahay ka na, walang pagmamahal, for example, na hindi mo siya binibigyan ng pagmamahal. I'm sure binibigyan niyo siya ng pagmamahal. Kaya lang, yung perspective naman niya, hindi siya nakakatanggap ng support, hindi siya nakakatanggap ng love sa inyong lahat. No? So, yun nga ang interpretation niya. Okay. So, for us who are more mature, we will be the one to understand her. No? Kasi ang tanong niya is, ano nga yung gagawin niya? Ano nang gagawin nila, no? Sa kanya. Paano i-deal? So, you need to go seek some form of counseling. Kayong lahat. No? Para hindi na naman niya sasabihin, bakit ako lang yung kailangan ng counseling? Ako na naman yung may mali. Ako na naman yung may diferensya. Tama. So, lahat kayo family counseling. Correct. Mag-family counseling kayo. Then, let the counselor be the one to say, sige, kailangan pa kita mag-personal counseling. Para hindi threatening, no? Right. Hindi siya yung may mali. Number 2 is that you need to probably assure her na mahal niyo siya. Oo. Malay mo, iba yung love language ng pagmamahal niya. Ang pagmamahal mo na love language is to punish her, to scold her, na maging matino ka na. Huwag mo gagawin ito. Malay mo, iba yung love language niya. And I'm sure, nagkakaroon siya ng problema. Wala naman sigurong taong na gusto maglayas ng walang problema. Totoo. Ano kaya yung problema niya? Alam niyo ba ano yung problema niya? No? So, ano ba yun? Gusto nating i-resolve. We need to know the concern, the problem, so that we will be able to address it as well. Kasi hindi mo pwede sasabihin, huwag siya maglayas. Kung hindi naman natin siya tinulungan sa problema niya, maglayas siya uli. So, ano ba yung problema niya? At tutulungan natin, bibigyan natin siya tuturuan natin siya ng coping skills. Kasi hindi naman pwede sa pag may problema, lalayas. Pag may problema, lalayas. So, we need to teach her as well how to cope in life. So, yun. So, ngayon, sana mahanap niyo yung kapatid mo, mabalik siya, tapos magkaroon kayo ng family counseling, and sana yung family counselor nyo magkaroon ng private sessions with your sister. Kasi marami pang i-deal dyan. Posible din naman, pagpakinggan nyo ang perspective ng bata, sasabihin ng bata, paano ba naman ako hindi lalayas? Sa umaga hanggang gabi, ako na lang palagi ang mali. Bakit pa ako pupunta dyan bakit pa ako magsistay sa isang bahay na palagi pala ako ang mali? Di pumunta na lang ako sa ibang bahay o lalayas na lang ako para hindi magkaroon ako ng konting self-care or freedom. So, meron din siyang perspective niya. So, hindi natin alam. So, the best way is to really come together, talk it out, communicate. Because, as we said, communication is very important to our relationship. Ang quotable quote ni Ate Merlin is, what blood is to the body, communication is in marriage or in any relationship, yung communication. Yes, ayan. So, tapos, Ma'am Joyce, yung kasing di ba, malaki talagang factor yung atmosphere sa bahay, kung ano ba ang nangyayari sa loob ng bahay. Dapat pag-iisipan po ninyo yan, kung laging malungkot, laging sigawan, ay sino naman mag-enjoy dyan sa loob ng bahay? Okay. So, ang sunod po natin is pag-uusapan natin yung iba nating tips,
Kasi ang bilis po ng time. Okay. But batiin lang natin, Ma'am Joyce. Okay. Bago tayo mag-end. Si Lani Reyes Asuncion, good evening, sabi niya. Si Liway Yusi Mengulo, good evening din. Si Lucy Becky, hello po. Mary Ann Arlene Aseo, ito avid listener din ito. Good evening, my sisters in the Lord, Ate Merlin and Dr. Joyce, watching here live sa Lemuel, California. Ingat po kayo dyan and God bless Heartline. Thank you, Mary Ann. Happy Merry Christmas din sa iyo. Yeah. Telma Alipio Baliton, good evening. Marites Calti Layawog, hello po, listening from Bacoor. Meron pa siyang Cavite. meron pa siyang emoticon, no? Okay. Naime Corvera, thank you, ate. June Jamandre, also June Jamandre listening from Richmond, Virginia. Thank you very much, June. Avid listener din natin ito. Thank you so much. Si Jem Gardon Pasan, good evening po. Si Josie Kalaunan Galia, good evening sa inyong lahat. Thank you so much for always sending us your messages, and I hope that you will continue to send your messages or Christmas greetings naman. And if you're on Facebook Live, I hope you can like our page and share our page as well. We're talking about holiday gifts. Perhaps yung mga friends nyo ay kailangan marinig on how to cope with it, or meron silang friends na kailangan marinig itong how to cope with their holiday gifts. Kasi pwede, Ma'am Joyce, yung habang nakikinig sila sa Heartline ay i-share, di ba? Yes, pwede. Oo. So, ayan, meron din si Jem Garon Pasan. Good evening po. Cell group ko yan, si Wow. Gemma. Thank you, Jem. Hello din pala sa Tuesday night Bible study group namin. Sila Ferdinand and Janet, si Alvin and Marilyn, and si Jocelyn, si Evelyn, si Jackie Viason, and si sino pa ba? Tess. Si Ma'am Aviso, si Rowena San Diego, si Diego, si Angel Yu, at saka si Georgie Wong. Good evening sa inyong lahat, and thank you for always supporting us at FEBC. At saka syempre, hindi na natin sila wala tayong Christmas celebration together. Correct. So anyway, we can have Christmas celebration sa June. Lahat na, no? Diba? Christmas na, Valentine's na, lahat. Pag-isahin natin sa middle of the year next, 2021. Kung kayo man ay mayroong mga Christmas greetings, I hope that you can type it there din sa Facebook chat natin. Sino man yung gusto nyong i-greet. Meron pa ba tayong question? Last na lang, Ma'am Joyce, last question. I've seen the Facebook post of my friend's husband. Ang sabi niya sa post ay, okay lang na makipag-inuman kesa makasama ko ang aking pamilya. Oh my goodness. Sobrang nasaktan po dito ang friend ko. Pakiramdam niya hindi siya importante at ang kanyang anak sa kanyang asawa. Gusto ko pong i-confront ang kanyang asawa at sabihin, hindi tama yung ginawa niya. Please give me advice. Paano ko po mapapayuhan ang friend ko? Sobrang in pain po siya. I commend you, no, na you are very brave and you are defending and protecting your friend, no? Right. Hindi ko lang alam anong relationship meron mo sa husband niya. Okay? If it is a close one, definitely you can approach it as a friend who cares. I hope yung approach mo is a friend who cares rather than a friend who would condemn, no? And a lot of people kasi they say things, pag nagagalit sila, they would say the wrong things. Always remember, when your emotions are high, huwag nga kayo pumunta sa Facebook para mag-post. Kasi we will post the wrong things when our emotions are high, kagaya nitong husband. Definitely, there's no wisdom in writing something like that, no? Hindi ko lang alam pinagsisihan ba niya. Pero, if you're going to approach, you want to ask more questions rather than scolding him. Para magkaroon siya ng self-reflection para hindi na ito mauulit. What are the questions that you might ask? Questions like, friend, sa tingin mo ba
this will create more solution or more problem sa post mo. Or something like, friend, ano bang makukuha mo by posting this? Or baka pwede ka muna pumunta sa emotions niya. Friend, kumusta ka na? Ano nangyari sa'yo? Bakit mo na-post ito? So that will come out na talagang concern ka sa kanya rather kaysa sa asawa lang niya. It all depends on how you approach, no? But definitely, at one point in time, pwede ka naman mag-approach. After all, friends naman pala kayo. No? Okay. Kasi minsan naman, kung hindi ka close sa husband, baka sasabihin ng husband, wala kang pake. Wala kang pake, alam mo. Wala kang pake. Okay? Pero, pag sinabi naman, wala kang pake, ang sasagutin mo, friend, may pake ako. Kasi friend tayo sa FB nabasa ko di may pake na ako ngayon kasi nabasa ko. Friend nga Facebook friend. Kung hindi ko nabasa, wala akong pake dahil hindi ko naman mararamdaman. Pero itong nabasa ko, di may pake na ako ngayon, no? Kaya ako nga nagte-text sa'yo. Or you can always approach it as I'm concerned about you, no? So, it all depends on how you approach it. I hope you will approach it as carefrontation rather than confrontation. Ayan, thank you Ma'am Joyce sa mga advices mo. Nais ko lang batiin si Cipriano Bergonia kasi hello! Di ba minsan sabi, nasaan na kaya yun? Parang hindi na nakikinig sa atin. Anyway, thank you na nabuhayan kami na narito ka ulit. At saka pag mag-text siya, sasabihin niya, Good evening Heartline Thursday edition. Thank you very much, Cipriano. Of course, thank you din kay Josie Galia, Juliet Adrada, from Laguna, Geraldine Tiglao, ng Misamis Oriental. Ayan, malayo, no? Amy Casilian, ng Champaka IRM, si Annabel Flores, and nakikinig sa atin from Rizal, and then of course si Dolores Nazar, good evening daw sa Heartline. So maraming salamat po sa inyong pakikinig sa atin. Ang bilis po ng panahon, ang bilis ng oras, tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako sa prayer. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, we just want to thank you and honor you, Lord, for what you are doing in our lives. Bawat isa sa amin, Panginoon, may kanya-kanya kaming pinagdadaanan na mga challenges. Pero at the end of the day, if we just commit everything to you, Lord, makakaranas po kami ng fresh joy. Katulad po ng pinag-usapan namin doon sa Women's Commission webinar, Panginoon, that we can always connect to God to find fresh joy. And I pray, Lord, for our listeners, kakaiba pong Pasko ngayong taon dahil po sa COVID-19, dahil po sa pandemic, at ito po ay nag-cause sa amin ng confusion, naging chaotic po ang aming mundo. But Lord, life must go on. Meron ka pong plano, meron ka pa rin magandang layunin sa mga nangyayari sa amin. So, I just want to bless you, Lord, and honor you. Continue to comfort those who are grieving right now, Lord, especially, Lord, na nung namatayan dahil sa COVID. We pray that you let them experience your presence, your comfort, oh God. So salamat po, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Salamat po sa ministry po ng Heartline. Thank you, Lord, for Dr. Joyce for giving her wisdom so that she could give advice sa amin po mga tagapakinig. So once again, we just want to bless you and thank you for this time. We give all the praises and glory to you. In Jesus' mighty name, ito pong dalangin ko. Amen. Mga kapatid, Merry Christmas po sa inyong lahat. Hope to see you again sa every Thursday dito po sa ating program. At si Ma'am Joyce, may sabihin ka sa ating last words. Merry Christmas! Yan, salamat. See you again next Thursday. God bless. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.